Mapagpalang araw mga lalabs, kumusta po ang lahat? Nawa ay samahan tayo ng Panginoon sa araw ng Biyernes. Lalabs, pagkatapos ng 2 weeks na pagbumower, medyo mataas. And good news, ngayon po ay walang hamog. Hindi basa, hindi wet, kundi siya ay dry. Pag sinabing dry ay dry. Hindi. Pag sinabing dry ay tuyo, lalabs. So ayan, may lumihis, inayos muna natin ng konti. And ayan lalabs, black cloudy. And good news din, isang bagay din na nakakatawa, and praise God kasi ngayong weekends ay walang ulan and sa susunod na isang linggo ayon sa forecast. Pero ngayon po ay cloudy hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Pagdating ng alas 9 lalabs ay sisikat ang araw. Pwede na ba? So ayan lalabs, tingnan nyo naman, ang ganda. Hindi po siya hindi siya mananatiling bulaklak. Bulaklak na mabango, kundi siya ay magiging bunga. Sana all nagiging bunga. Sa lahat ng bulaklak ay mabango. Kalachuchi. So ito na nga lalabs, ang gagawin natin ay yung dati nating ginagawa, and patuloy kong ipinagpapasalamat yan sa Lord. Sabi nga doon sa preaching na narinig ko kahapon kay Pastor Bong sa CCF, everything on earth, kasi everything on earth ay pag-aari ni Lord. Wala tayong pag-aari sa mundo, kaya dapat natin i-treasure. Napakaraming bagay na dapat natin pasalamatan. Minsan ang inaiisip natin yung bagay na may mga trahedya, may mga problema tayong pinoproblema na kung titingnan mo ay hindi naman siya problema talaga. So, minsan daw isang bagay napapalaki lang siya kung tinitingnan mo ng malapitan. So, tingnan mo siya sa malayo, maliit lang siya. And doon lalabs nung nag-start ako dito sa Australia, ma-share ko lang, may binili po akong Actually, hindi ko siya binili, binigay lang sa akin yung stair, yung hagdan na isang explanation na binigay niya sa akin na isang Indonesian na sabi niya, habang umakyat ka ng hagdan, marami kang balakid, marami kang bagay na pagdadaanan na oo nga naman na pwede kang maaksidente pag umakyat ka ng hagdan, pwede kang malaglag, pwede kang mapatid, pwede kang mabukulan. Pero lalo na pag ang hagdan ay hindi matibay. At may mga hagdan po lalabs na may mga depende, may hagdan na bakal, may kahoy, different stair na or step na ginagawa ayon sa pagkakahugis. Pero ang bottom line dun lalabas, pag nandun ka na pala sa taas, ang ganda tingnan, ang lawak. Ang lawak tingnan, ang laki. At katulad din ng agila, na ang karakter ng isang agila, pag may mga bagyo, pag may mga unos, malakas na hangin, ay hinaharap niya. Hinaharap niya yung mga hangin ang malalakas dun sa himpapawid. At pagkatapos yung lalagpasan niya. Dapat ganoon daw maging karakter natin. Maraming pinagdadaanan sa mundo, maraming hirap, maraming dagok ng buhay. Pero hayaan, wag natin tambayan. Kundi gawa tayo ng solusyon. Pag-pray natin, of course, kay Lord, hingi tayo ng lakas sa Kanya. Kasi bagay na na pag wala tayo sa Lord, ay we can do nothing apart from God. So kaya yun lalabs, trabaho na tayo. And bago nga po pala ako magpapatuloy lalabs, gusto ko lang pasalamatan yung tao na patuloy na nagsusupply, nagbibigay ng aking inumin everyday. So yun, araw-araw yung pang iniinom ko sa farm kasi nagbe-break time po ako. Nag-start pa ako ng 7, nagbe-break time pa ako ng 1 o'clock, 1:30. Depende po, after 6 hours or 6.5. Kasi kailangan ko po lalabs matapos yung sample na kinukuha ko at ma-check ko sa laboratory. So sa tulong po nito, and of course God lagi. Sa tulong po nito ay hindi tayo nagugutom agad kasi nagbe-breakfast po ako. Kape lang tsaka 2 slice na tinapay na maliit lang. Kasi hindi ko naman kaya kumain ng kanin sa umaga. So ang nagbe-breakfast po ako ay 5:15 ng umaga. So 6:45 nandito na ako sa farm. Kasi lagi tayong 15 minutes before dapat nandito na. So yun lagi ang panuntunan ko at prinsipyo ko. Hindi lang dito sa farm kundi sa iba-ibang kumpanya pinapasukan ko. Ayoko na nalilate at ayoko na nagmamadali. Ayoko nang tatakbo-takbo at kailangan doon pa lang sa bagay na yun. Talagang binibless tayo ni Lord. Dapat makita din sa buhay natin na deserve tayo.
And worth it tayo doon sa nare-receive natin. Kaya dapat sa kahit anong kumpanya, pagyamanin natin, doon pa lang sa pagpasok sa umaga sa preparation pa lang dapat on time na tayo. Na may mga bagay tayo na nare-receive pero dapat may mga bagay din tayo na ginagawa para lalo tayong i-bless ni Lord at kasamahan. Lalabs, dagdag kaalaman ayon sa aking napag-alaman at pagsisiyasat at pagtatanong-tanong kung bakit nakatayo dyan, lalabs. And curious din ako, lalabs, bilang nagtatrabaho sa irrigation, nagtanong tayo kung anong meron dyan. So inaabot po yan ng 30 mm ito dito sa loob para i-check po ang pH. Na ang ibig sabihin ng pH ay sa irrigation ay potential hydrogen. Yung EC naman, lalabs, ay electrical conductivity. So para po ma-check yung pH and EC sa loob and malalaman po niya ng result po niyan, lalabs, ay nakakonect po yan doon sa computer sa irrigation office. So ayan po, lalabs. At makikita nyo parang may electric pa na hindi po kayo mahahanginan yan kundi siya lang. Para malaman, lalabs, kung dapat na nga ba ihinto ang pag-i-spray or itutuloy. Naka-solar po yan, solar panel po. May solar po yan, kaya nadali. So ang ganda po, lalabs, ang dami natin natututunan. At hindi po ako magdadamot kung ano pong aking nalalaman ay i-share ko po sa inyo. Lalabs, ayan po yung mga bagong tanim at mga namumulaklak as is. At kumukuha pa rin tayo ng sample ng tubig para mamaya naman i-check natin. So tandaan po natin, ang EC ay electrical conductivity na madalas nyo po naririnig sa akin sa ano nga bang kahulugan nun. And pH naman ay potential hydrogen. So di ba, ang dami natin natututunan, kaya tutok lang, lalabs, at marami pa po akong i-reveal na mga katotohanan di knowledge po. Lalabs, papakita ko lang sa inyo yung ito yung sa ano pala. Ito yung normal na kinukuha ko na pumapatak direct sa dripping line. Dati po, lalabs, ito ay hinihila ko pa kasi nandyan po sa ilalim yung maliit na timba. Ayan o, maliit na timba na may tubig, hinihila ko pa yan. So ang nangyayari po kasi pag hinihila ko yan, medyo nadadamage yung sanga, pati mga dahon, naglalaglagan na rin yung mga bulaklak. And yung bulaklak ay syempre nagiging bunga. Kaya ang ginawa ng ating irrigation manager, hindi po ako yon, naggawa ng bago. Katabi lang, lalabs, ng ano, lakad tayo habang pinapanood nyo yung mga bunga na malalaki. Nagawa ng bago at ang ganda. So ako na po nag-install nito lahat kasi madali lang naman siya. So ang ginawa, naglagay nito. Sa katunayan, wala po siyang laman. Ang konti ng laman, siguro 0.005 lang yan. So yan po, madali lang hilahin. Nandiyan yung ano, tapos may alambre sa taas, may screen na alambre. Napapatungan ng bricks, nakapatong sa bricks. And hindi yan itutumba ng hangin, gawa ng mabigat po yan dahil may atong lupa na to ay medyo maano na to. Mabigat na dahil nga may mga tubig na pumapatak. And of course, mabigat na rin yung puno dahil nga may mga bulaklak at bunga. So kahit anong hangin eh, hindi na yan ililipad. Pwera na lang kung payat kayo. Hindi, joke lang. So yan, lalabs. Tapos ito pala yung lupa dito, lalabs, kung mapapansin nyo. Ayan, binibili din yan, dinideliver yan ng buo. Tapos itong lupa na to, buo din yan dinideliver dito. Tapos dinudurog na lang yan doon sa machine. So someday papakita ko po yan sa inyo. Tuloy tayo. Lalabs, dito pala sa kinukuhanan ko, ang variety niya ay Dina Natuto. Hindi. Hindi na po dito, lalabs. Ang ilan po ay meron ng bunga. Mangilan-ngilan po ay may bunga na at malalaki po ang bunga niya, lalabs. Ayan, ang laki ng bunga kumpara doon sa normal na kinukuha na matamis din. Pero ito hindi sobrang tamis. So maano na rin siya yung kumain. Dahil umiinom ako ng mocha na bigay ng ating bigay ng may kapal. So ayan, lalabs, may bunga na, hindi pa to i-harvest kasi hindi pa po lahat hinog, pero may mga hinog na po, lalabs.
Lalabs, ito pala yung mga bagong tanim. Ayan, kinakuhanan ko na yan. And good news, lagi tayo may good news. Napapansin nyo lalabs, may ginagawa na naman na extension para lagyan ng pananim. Ang lawak pa niyan lalabs. Sa katabi pala niyan, sa kabila ay olive. So may mga nagtatrabaho dyan, kaso for mga backpackers, walang Pilipino dyan. Ayan ang lapad lalabs, oh. Tapos kinakabitan na rin ng bird net dito sa kabila. Pansin nyo lalabs. Itong bagong tanim. Pagkatapos itong bagong tanim, meron na naman. Bagong tanim sa bag. Tapos may net na naikabit. Dito sa kabila lalabs, nagkakabit na rin sila ng net. Kung mapapansin nyo, medyo maingay. Ayan, yung mga putinin, yung palda ha. Yan po ay net. So nagkabit sa taas, tapos ihilahin yung pababa at lalagyan ng makakapal na alambre, bakal, para tumibay. So nagkakabit din sila ng poste. Puro po machine ang nagkakabit niyan, tsaka kasama ang mga person. So nandun po sila. So puro po ito bago lalabs. Ayan yung toilet, yung portalet. Ayan o. Lalabs, napaka-exciting ng araw na ito. Alam nyo po ba kung bakit? Kayo na po ang humusga. Sapagkat ang daming hinog ng blueberry na kung saan ay magkakaroon ng harvest sa susunod na linggo. Ayan lalabs. Ang daming hinog. Ang daming hinog, ang daming hinog. Pangatlong pick na yata ito lalabs. Pero ang dami pa rin bunga. Napakadaming bunga. Tatlong block po ito lalabs na pinipitasan. At pagkatapos niyan, diretso naman sa shed o sa warehouse. Doon naman magre-repack yung mga fruit picker nating mga kasama. Ayan, daming bunga lalabs. So sa susunod na ilang mga siguro in 2 months, wala na pong hilaw dyan lalabs. Lahat na yan hinog. Kasi tuloy-tuloy ng harvest yan. By September lalabs, start na arangkada na. First week pa lang lalabs, arangkada na ang walang tigil na pagpipitas. And ang normal niya lalabs ay Monday to Sunday ang pasok, 8 to 9 hours per day. So pag may ulan, walang pasok kasi mababasa ka. Ayan, maraming pong salamat sa patuloy na pagtutok at panonood ng aking mga video, na aking mga vlogs. Lalabas, huwag niyo pong i-skip yung ads ng aking mga video. Mabuhay po kayo and maraming salamat. Dios mabalos.